Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito nga pala tayo ngayon sa mga succulents ko na nakatanim sa clay pots. So etong mga succulents na to ay tinanim ko mga bandang katapusan ng March. So medyo 2 buwan na. Ayan, mula nung tinanim ko sila sa clay pots. So, may iba din dito na hindi nakatanim sa clay pots, katulad nito. Ito is last year ko pa tong tinanim dito. Medyo pumangit na yung kanyang dahon kasi nga medyo luma na yung kanyang lupa. So, kailangan ko siyang palitan ng bagong lupa or lagyan siya ng fertilizer kung hindi ko man siya mairipat. Ayan. Tapos, ito, nakita na ninyo to dati kasi nakalagay to siya dati doon sa mini greenhouse ko. So, ito nga pala ay mga Frulifica kasi niripat ko yung aking Frulifica at ito na sila ngayon. So, tig-iisang mga rosette yan na tinusok ko dyan at meron na siyang mga ugat. Tapos, ito naman yung aking Kisseringiana. So, medyo nahirapan akong magripat neto kasi cluster siya nung niripat ko. Kaya lang, nung tinanggal ko na yung mga lupa ay natanggal din yung mga babies. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na lang lahat. Tapos, pinagsama-sama ko rin sila sa isang pot. Ayan. Medyo tumaba na rin ulit yung kanyang dahon ngayon. Tapos, meron ako ditong Crassula money tree. So, variegated siya. Tapos, medyo mapula pa siya kahit mainit-init na sa tanghali. Ayan. Tapos, nakapagputol na nga pala ako dito at nilagay ko doon sa mga arrangement ko. Ayan. Tapos, meron ako ditong PVN na hindi pa masyadong nakarecover. Mas maganda yung PVN ko na nasa mini greenhouse. Ayan. At ito nga pala ang nag-iisang baby ng aking old egg. So, 2 lang yung old egg ko. Yung mother plant nito ay nandun sa mini greenhouse. Tapos, ito naman siya, yung galing to siya sa, yung ginawa kong garden last year na katabi ng kamatis. So, ito siya, si Zaragoza. Medyo umukay na siya ngayon kasi medyo matagal ko rin siyang hindi na tanim sa lupa. So, ayan, medyo umukay na siya. At ito, magkasama sila ni Zaragoza. Ito siya, nagkaroon siya ng maraming mga sunburn kasi nga na-sunburn siya nung tinanggal ko yung plastic sa ibabaw. So, tanggalan natin siya ng bulaklak. At iiwan ko muna yung mga dahon kasi yung mga dahon ay ginagawa kong leaf propagation. Yan. Tapos, meron ako ditong si Crazy in Ryan. So, itong Crazy in Ryan ko nga pala ay ganun rin. Nung niripat ko, natanggal din yung mga baby. So, ito siya ay mga yan lahat guys. Mga babies na tinusok ko dyan. So, para siyang nag-cluster tingnan. Kasi yung mga baby ay pinagsama-sama ko dyan. Ayan. Tapos, ito naman yung Amoeboidis ko. So, yung isa dito, parang namutla siya guys. Pero, yung dahon naman niya ay matigas. At meron na isa ditong nanlagas na nanlagas na lang siya bigla yan. So, inoobserbahan ko pa rin. Baka manlagas din siya. Tapos, ito naman ay Mibina. Ayan. So, napakaganda ng hitsura niya ngayon guys. Oh. Kasi bago siyang dilig, kaya ganyan. Medyo matigas yung kanyang dahon. Tapos, paumbok siya. Niripat ko siya ng paumbok. Ayan. 'Di ba? Maganda siya tingnan. So, nagkaroon na siya ngayon ng mga baby. So, ganyan yung hitsura niya, guys. Tapos, ito nga pala ay si Sabrim. So, marami na akong Sabrim. Kaya, ito, pinagsama-sama ko sa isang pot itong Sabrim na to. So, galing nga pala siya sa pahabang pot last year. So, nilipat ko siya dyan sa pabilog. Tapos, ito nga pala yung aking musan. So, ito yung mother plant ng aking mga musan. So, yung nakita ninyo last nung in-upload kong video na medyo mapula-pula. Ayan, dito sila galing. So, nag-propagate ako ng mga dahon nito. So, ito yung mother plant. So, maliit din yung mother plant kaya lang hindi siya mapula. Nasira kasi siya last year ng summer. Lumiit siya ng lumiit. Tapos, ito nga pala yung aking lovely rose na hanggang ngayon parang hindi pa siya masyadong naka-recover. Ayan. Maliit pa rin yung rosette niya. Tapos, ito naman yung Jacerico na maganda ang kulay nito guys. Siya? Para siyang gray na nagpipink na may pagka-yellow. So,
Ngayon ay ano na siya, para na siyang bluish tingnan. Ayan. Kumupas na talaga yung ano niya, yung kulay niya. Tapos meron ako dito si Polylensiana. Ayan. So sana lumaki siya. So ito pinaghiwalay ko na lahat. Dati nakadikit siya dito sa mother plant, yung sa gitna. At pinaghiwa-hiwalay ko na lang, pero pinagsama-sama ko pa rin sila sa isang pot para mahalaman ko kung alin yung Polylensiana. Magkamukha kasi sila ni Polydonis. Tapos ito naman yung aking red velvet na ngayong taon hindi talaga siya masyadong mapula guys. Hindi katulad last year na yung red velvet ko napakapula. Yung pinakagitnang rosette niya pulang-pula, napaka-dark. Pero ngayon ay green lang. Kahit yung luma na ito. Ayan, hindi ko napalitan to ng bagong lupa. Pero ayan, hindi pa rin siya ganun kapula. Pumupula siya pero hindi talaga as in pulang-pula katulad last year na yung gitnang rosette niya. Maganda tingnan, pulang-pula. So, ayan. Tapos, meron ako ditong Polydonis. Ayan, maliit pa rin yung aking Polydonis. Sana lumaki na siya. Kasi dati, yung Polydonis ko, talagang malaki yung dahon. Hindi ko alam bakit paliit siya ng paliit. So, sana lumaki siya kasi gusto kong makakita ulit ng yung malaking Polydonis katulad nung una akong nag-alaga ng succulents na malaki yung Polydonis. Tapos, ito naman siya si Fleur Blanc. Ayan. So, natanggalan ko na nga pala to ng dalawang baby kasi yung isa nagkaroon siya ng stem rot. So, baka mahawa yung mother plant. So, tinanggal ko na lang. Tapos, yung isa nilagay ko sa ginawa kong garden. Tapos, ito naman si Kiseringiana ulit. So, ito siya, pa rin siya, cluster pa rin siya. Kaya lang yung tatlong baby na nasa gilid ay natanggal galing doon sa mother plant. So, nilagay ko pa rin dyan para sama-sama pa rin sila. At ito naman yung aking Allegra na, ayan, medyo lumaki na siya ng pakunti-kunti. Ayan. So, ang dami niyang bulaklak. Tapos, meron din ako ditong si Monroe. Yan. So, meron akong Monroe sa mini greenhouse. Meron din ako dito. So, parang experiment na rin kung ano yung hitsura nila dito sa bahay kapag nakatanim sila sa clay pot. Kasi dati talaga clay pot yung ginagamit ko nung nag-umpisa akong mag-succulents. At ito naman si Onslow. Ayan. May 5 siyang mga babies. Tapos, meron ako ditong si Bloody Maria. Yan. So, si Bloody Maria din, malakas din siya magkaroon ng babies. Mabilis siya magkaroon ng babies, guys. Tapos, ito naman yung aking Agavoides Miranda. So, yung dati na ang ko is para siyang bulaklak. Pero ngayon parang hindi naman siya bulaklak. So, marami siyang baby. Meron siyang 5 baby. Tapos, ito sa ibabaw na akala ko ay bulaklak. Ay, para naman siyang baby. So, tingnan natin sa mga pa. Baka biglang magbago. Baka magiging pala siya. Bulaklak. Tapos, ito naman yung aking Elegance. Ayan. So, mag-ingat nga pala kayo sa ganito. Ito yung pinagputulan ko ng bulaklak. Kasi, nagkakaroon siya ng molds. So, yung molds, kapag nahulog yan sa inyong succulents, baka magkasakit yung inyong succulents na bigla na lang siyang magkaroon ng mga stem rot. So, ito naman ay hindi ko alam bakit hindi gumaganda yung Leticia ko pag nasa pot. Pero kapag direct sa ground, ang taba ng mga Leticia ko. So, ito, ayan, pinagsikapan kong gumanda siya dito sa pot na to. Itong aking Leticia. So, meron din ako ditong si Supreme. So, ito nga palang Supreme na to ay dapat to siya, ilagay ko sa arrangement. Kaya lang, sa sobrang laki niya, parang hindi siya magkasya doon sa mga arrangement pot ko. So, nilagay ko na lang siya dito. Ayan. Tapos, ito nga pala siya si Mendoza. Ayan, tingnan ninyo guys. So, hinayaan ko muna siyang mamulaklak kasi gusto ko makita yung hitsura niya na ganito. Ayan. So, kapag tinanggal ko na yung bulaklak, para na siyang maghitsurang kalbo guys kasi napakakunti na lang nung dahon niya. So, hinayaan ko muna na ganito. Marami siyang bulaklak. Tapos, ayan, inuwi ko na rin yung aking Burostil dito na napaka-chubby ng dahon. Parang nahiyang siya doon sa potting mix ko ngayon.
Kasi napakataba talaga ng dahon niya ngayon, guys. Ayan. Tapos napakatigas kasi bagong dilig ko siya. So, ayan, napakatigas ng dahon niya. Tapos mag-ingat din kayo sa mga bulaklak katulad nito. Ayan, mayroong molds yung bulaklak ni Burostil. Ayan, hindi lang masyadong kita pero nagkaka-molds. So mag-ingat din kayo. Kailangan pag nakita ninyo, tanggalin nyo na agad. Huwag nyo nang antayin na kumalat sa inyong mga succulents. Tapos ito naman si Dusty Rose. Ayan, yung aking Dusty Rose. Unti-unti na siyang lumalaki yung rosette. So, ayan yung aking Dusty Rose. And, meron nga pala ako ditong, eto, galing siya doon sa kabilang patungan ko. Dinala ko siya dito. Ito nga pala yung nangitim last year na pinapakita ko sa inyo. Siguro mga winter season yun na pinakita ko sa inyo na nangitim siya. So, ito na yung hitsura niya ngayon. Nilabas ko siya dito kasi naglelegi siya doon. Hindi siya nakaka-receive ng maraming sunlight. Kaya naglelegi siya. So nilabas ko siya dito habang hindi pa summer dito sa amin. Ayan. Para hindi siya magkaroon ng sunburn kapag mag-summer na. So ito naman, ayan. Ito yung Takasago no Ukinako na first time kong nagtanim sa pot na hindi ko na nilipat at unti-unti na siyang lumalaki. Ayan. Ganito na siya kalaki, guys. So madalas kasi yung Takasago no Ukinako tinatanim ko muna direct sa ground, tapos kapag medyo malaki na tinatransfer ko sa malaking pot. Ayan, meron din siyang isang baby. So ito yung first time na simula sa umpisa, nasa malaking pot na talaga siya at unti-unti na siyang lumalaki. Tapos, ito naman, ito yung galing dati sa harap ng bahay namin. Nakatanim siya direct sa ground at tinanggal ko siya doon, baka masira siya sa winter. So, tinanim ko siya sa malaking pot at dumaan na rin siya sa lumiit na rin siya at ngayon lumaki na siya. Tapos, yung mother plant niya last year ay nagkaroon ng stem rot. So, hinedcut ko yung mother plant tapos tinanggal ko yung lupa sa ilalim para hindi kumalat doon sa mga baby, baka mahawa yung babies. Pero ayan, okay naman yung baby. So ito yata yung pinakamalaki. Ayan, ganito nakamalaki yung baby niya, guys. Oh. Ayan. 'Di ba? Mga babies niya malaki na, mas malaki pa sa mother plant. So, ayan, ganyan na siya kadami, guys. Pati yung babies, nagkakaroon na rin ng bagong baby. Ayan. Parami siya ng parami. So, yung pot na ginamit ko dito ay napakalaki. Para siyang, kasing laki ng timba. So, mabigat siya kung buhatin, guys. So, hindi ko na siya inilipat kung saan-saan. Nandito na lang siya sa patungan na to. Tapos, ito nga pala yung mga tinanim ko na dito. Yung ruby necklace, ayan. Yung sa gitna is, Nexana. So, ayan, pakapal na siya ng pakapal. So, pinatong ko siya dito para yung ruby necklace maghanging siya. So, ayan, nakapatong siya dito, guys. Tapos, nandito rin yung mga, Ito, Ionium Black Rose. Ayan. So, ito nga pala yung kinuskusan ko ng rosette nung winter time. So, ito na siya, guys. Yung niya, baby niya, malaki na rin. Ito sa gitna. Ayan yung kinuskus ko. So, nagkaroon siya ng bali 6 na babies. Ayan. So, madali lang pala siyang paramihin, guys. Kuskusin mo lang yung pinakagitnang rosette. Ayan. Siya, hindi siya maselan magkaroon ng bagong babies. Ito rin, kinuskus ko rin. Meron siyang 4. Ayan. So, mabilis lang siyang magiging lush. Tapos, ito naman, yung kinatings ko last year na mga Purple Delight. Dito ko tinanim yung mga na cuttings ko. So, yan, napakataba ni Purple Delight dito. Tapos, ito naman yung aking Golden Glow. So, dati, ito ay hinedcut ko na Golden Glow. Tapos, ito yung mga lumabas na baby doon sa pinakapuno. So, nakakonect pa rin sila sa pinakapuno nito. Hindi ko pa rin pinaghiwalay sila. Yan. So, malaki na sila, guys. Tapos, ito nga pala yung na-propagate ko sa buto. So, ito nga pala siya ay si Golden Glow tsaka yung rose cabbage, pinag-pollinate ko. So, ito yung lumabas. So, kamukha sila ni rose cabbage. Kaya lang, yung iba dito,
ay medyo makapal yung kanyang dahon. Mas kamukha siya ng golden glow. Ayun. So, pero yung hitsura nila mas malapit kay rose cabbage. Tapos, ito naman na i-propagate ko to siya galing siya sa variegated titubans. Ayan, mayroon na ditong nanlagas. So, ang lumabas dun sa variegated titubans ay walang variegation. So, ito siya. Yan, may lumabas lang na dilaw pero hindi ko alam kung magtagal siya kasi hindi na siya lumalaki ngayon. So, ayan guys. At ito naman si Macronata. Nakamukha ng Peach Pride. Ayan. Meron nga pala ako ditong Ionium Lemonade. Ayan. Para siyang bouquet tignan guys. At sarado yung kanyang rosette dito kasi nasentro siya dito sa init. At hindi pa ako naglagay ng UV cut dito banda. So, ayan. So, medyo maselan siya during summertime. So, mag-ingat kapag meron kayong ganito na ionium kasi mabilis lang siyang nagkakaroon ng stem rot lalo na kapag lagi siyang basa. Ayun. So, yun lang ang latest update natin for now, guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!